Hi creatives! Welcome back to the Creative Spot. Wow! We've come a long way, but of course, before we start, let me introduce you our special guest for today. For sure, kilala nyo na to, yung mga creatives natin dyan, of course, and mga outside Dominicans natin dyan, outside Dominicans, of course, outside viewers natin, hindi nyo pa siya kilala, pero makikilala nyo na siya ngayon dahil we have here our guest from the 205 Pictures. Please welcome Direct Jero! Good day, choppers! Anyways, Kuya Gerard, introduce yourself. Hello po, ako po si... So, good morning everyone. My name is Luis Rorazian Chera from BMMA Sosay, and I'm the director of the 205 Pictures. Wow! What an accent, brother! Yeah. So how do you feel right now? I'm doing good, brother. Okay, you're doing good. But you know what? We've done this a lot of times for the past episodes, and yes, now we're going course. to into you. Yeah. I'm gonna make hula on your production, your film, and about the viewers. Are you ready? I am ready. Okay. I am definitely sure I'm ready. Let me know if you want me to stop. Stop it. Okay. You have here. Ito, this one is for... ito is about the production. Tingnan natin. Okay. Ito naman about the film. Ay, stop. Stop. Okay. Medyo magulo yung production natin. And lastly, ito naman yung magiging impression sa mga viewers. About the film. I stop. Okay, stop. I kind of like it. You kind of it's like kind it? of pleasure here right now. Yeah, right? Okay. Let's see about the production. Ano nga ba ang 205 Pictures? Ayon sa ating the trio. Let's see. Let's see. Do you want to interpret it or no? No. I'm gonna interpret it. And ang sabi ng ating trio ay ang 205 Pictures daw. Feeling ko medyo quirky ang ating 205 Pictures. Feeling ko quirky sila, no? And let's see about the film. Kung magiging quirky rin ba siya. Ang sabi ng ating trio ay ang ating film daw ay medyo quirky rin. So nakita niyo naman, puro dila. So feeling ko about dila yung film niyo. Diba? Anyways, proceed tayo sa magiging impression ng ating viewers about the film. Nagtitipan ako ng host. Tingnan natin! Ay, mapapadasal sila sa inyong film. Kuya Gerard, nakala mo, feeling ko, yung film niya is about faith. Ay. About faith. Anyways, hinga muna tayo ng malalim, Kuya Gerard. Exhale. Perfect. Okay, ready ka na ba, Kuya Gerard? Ready Okay, na ako. ready. So first of all, introduce yourself. Who are you sa production? Ako po yung... Ayaw nga pala nag-introduce ka na nga pala. But anyways, introduce about the productions. Paano nagsimula yung production nyo? And ano ba yung mga roles na meron sa production? Meron tayong syempre meron tayong ATL, meron tayong BTL. Pagdating sa ATL, yung above the line, meron tayong director, meron din tayong producer, saka isa pang producer. So, pagdating naman sa amin, meron kami, syempre, ako sa director, si Abweg line producer namin siya, tapos si Jules naman yung producer namin. Pagdating naman sa BTL, syempre meron tayong DOP, meron tayong art department, camera department, art department, saka meron tayong sa mga editors. So, umiikot lang doon, ang mga members ko si Lacey, si ano pangalan niya? Jeric Tonalete, si Ethan Romano, si Ayi Bayakal, sino ba to? Si Roy Blanco, si Nina Soriano, tapos, ayun, kami. And ayun din daw, siya rin daw. Si Samuel Alquino. Hindi nakalimutan. Samuel Alquino, anong part niya? Ano po siya, assistant DOP sa Kagaffer, tas hindi ko alam, baka may surprise tayo na ewan. Wow, may pa-surprise. But anyways, Kuya, Ilipat namin siya ng production. Ay, yun pala. Ilipat pala siya ng production. Anyways, Kuya, tell us about the production. Paano nabuo yung name ng 205 Pictures? 205 Pictures, started from the bottom, now we're here, 205 talaga is
binase namin siya sa subject code namin ng fundamentals ng video and film production. Okay. So, kumuha kami doon ng 205. Tapos, syempre, yung production, medyo overused na pagdating sa mga student crew ng filming. Tapos, naisip lang namin na kunin yung pictures. So, naisip ko siguro, kasi ako lang din na. Anyways, ayun. So, yun yung background story ng 205 sa subject code. But anyways, alam mo, a lot of people, kilala ka na. Kuya Gerard. Kilala ka na ng mga MMA students dito. Pero, when it comes to directing, marami ka na ba experiences? Sa experience sa directing, first time ko to eh. Siguro, sa ibang project, assistant director, pero naman yun, hindi naman ganun kalaking project yun. Mga trip, Tapos meron akong experience pagdating sa mga production, sa umiikot. Lagi naman nakasabit lang tayo sa mga project dito na basta may opportunity, kinukuha lang naman. So yun. Super active mong student. Sakto na. But anyways, marami ka nang na-handle. Sabi mo nga naging assistant director ka na. What does this current project what does this current project different from other projects you've had before? Siguro this project medyo magiging totoo sa sarili ko kasi magbe-base ako sa genre na gusto ko talaga. And yun lang naman. With that being said, can you give us a glimpse of what's the film all about? The film is all about comedy and it's April 22. Di pa kami nag-start ng filming. Okay. And the deadline ng film is April 25. So, mangyayari dito, pagpapasadyos na lang namin. Yun lang naman. Hindi ko pa pwedeng mag-spoil kasi ipapalabas natin to na May 7? Hindi. Before the event. So, abang-abang lang. Okay. Follow nyo kami sa mga page namin. Which is? Para 205 pictures. So, ayan, abang-abang na kayo. Ayun. So, sabi mo nga, hindi pa kayo nag-film. So, for sure naman may experiences ka na about Rush projects, diba? Sobrang dami na. Diba? Lahat yun. But anyways, despite the fact na meron ka ng experiences, do you think medyo maapektuhan yung pag-film nyo na Rush tapos comedy or hindi naman? Siyempre, sa project kasi, meron kang pagdating sa mga projects, lahat hindi naman minabadali talaga yun. Dapat may process tayo doon. May time na pinaglalaanan. Walang project na maganda sa rush eh. Kailangan lahat Prepared talaga. Prepared, tama. Yan. Yun lang naman. Ewan ko kung may makukuha kayong aral sa episode na sabihin ko wala. No, meron dyan, of course. Let's talk about the concept ng film. Though comedy siya, how did you guys come up with that? Ang comedy, nakaupo lang ako sa kwarto, tapos nag-script writing, sabihin ko. Nung sinabi sa amin, gumawa na kami ng script, sabi ko, parang okay na mag-drama ako. Habang tumatagal, nung nabuo ko na yung script, actually may nabuo ko script ng drama eh. Mm-hmm. Tapos pinas-check ko kay Miss Kyla, sabi niya, okay naman, kaso kesyo ganito, kesyo ganyan. Sabi ko, hirap naman ng mga babaguhin, ayoko na yan. Ay ginawa ko, ano bang genre yung gusto ko? Comedy na lang. Comedy. Lahat yun sa kwarto ko lang naisip, pinakausap ko yung sarili ko. Tapos yun. Bigla siya na lobat, guys. But anyways, sabi mo nga, merong mga revisions na nangyari. Marami. Pagdating dun sa huling project namin. Pero, itong project na to, nakakailang revise pa lang kami. Kasi kakatapos niya lang ng April 20. April 20, 2 days ago. Okay. So, feeling ko naman, along the shoot, medyo marami kayong magiging alterations, diba? Since yun nga, balik tayo sa sinabi mo na meron ka na experience, you've directed a lot of films or assistant director ka, diba? Sometimes, directing can be lonely and heavy. So, how do you keep yourself grounded, Kuya Gado? Siguro, anong grounded?
Anyway, parang ma-manage mo pa rin. Paano mo na-manage pa rin yung despite the fact that you're, kasi sabi mo, ikaw lang gumawa ng story sa isang kwarto. So, how did you cope with that kind of challenge na parang lonely ka din eh? Siguro sa lonely, hindi natin masasabi yung part na yun kasi pag may project sa harap ko, ang ginagawa ko na lang is gawin talaga lahat. Inaano ko siya, nililista ko, tapos ang ginagawa ko, iniisa-isa ko gawin kung ano yung mga kaya kong gawin that day, tapos sunod-sunod na yon. And asa ka mo ulit yung tanong, naliligaw ko. How do you keep yourself grounded? Paano mo na ma-manage lahat? Oo, na-manage ko nga sila ng, ayun, huwag mo na isipin na marami kang gagawin. Ang gawin mo na lang, gawin mo lang ng gawin. Kasi pag inisip mo na marami kang gawin, talaga tatamarin ka eh. Katulad niyan, isipin mo, gagawa ko ng script, gagawa ko ng sequence breakdown. Pag inisip ko na, gagawin ko to. Oh, wala kang mangyari, may stuck ka lang na, andun ka lang, mag-iisip ng gagawin. Kung that time na naisip mo may gagawin ka, umpisahan mo na. Diba? Kasi, katulad niyan, ulitin ko ulit sinabi ko. But anyways, I get the point no, na we have to organize talaga yung mga ginagawa natin, di ba? And actually may tips ako sa organizing. Pagdating sa organizing, ilista nyo yung mga gagawin nyo. Tapos, if ever nakakaya naman ng AI, magpa-help kayo sa AI kasi wala namang mali doon. Basta magagawa mo yung part mo na tama. Yes, totoo yun kasi a lot of people parang dinidiscourage nila na gumamit ng AI yung mga students. Where in fact, it's a big help actually for us. But again, with the right usage, kasi maraming dinidepende na lang lahat sa AI. Siguro as creative na rin, aminado ako gumagamit ako ng AI. Pero, to enhance yung ideas, alam niyo yun, I give the idea, pero siya, yung mag-enhance na lang ng parang a little bit of change lang. So, ayun. That's great. Now, Kuya Gado, let's talk about, kasi we've known you for being, we've known you for being like quirky, funny, something like that, or energetic. Do you ever feel like your style or approach when it comes to films is parang as a director has evolved over the years? Parang before, let's say short films ka lang, pero ngayon, naging 15 minutes films, ganun. Nag-evolve ba siya or nag-stick ka pa rin sa signature method? Siguro kasi lahat naman tayo nagsimula din sa baba, hindi naman tayo marunong, sa cellphone tayo nagsimula, matututo ka gumamit ng DSLR. Siyempre yung pagdidirect ko, hindi naman ako sobrang galing agad na nagdidirect na. Nag-start lang din naman ako sa katulad niyan. Mag-utos-utos lang ako ng walang script. Tapos, siyempre, script continuity, medyo masisira. Kasi nga, di pa ako marunong. Diba? Tapos, tapos yun, lagi na lang matututo ka lang talaga along the way. Kasi, katulad ng sinabi ko kanina, pag may trabaho sa harap mo, gawin mo na. Kasi, matututo ka din doon. Anyways, I get the point, no? Siguro last question na tayo. Yes. Ready ka? O gusto mo pa? Oo, madami mo. Gusto mo pa? Go lang. Sige. Okay, sabi dito sa aking script, no? Directing can sometimes be lonely nga again and heavy. Mm-hmm. Tapos, dyan sa directing can be lonely. Siguro, sa iba, medyo medyo nakakalungkot pag nagde-direct ka kasi may mga director tayong umuhugot talaga sa personal experience nila eh. Pero in my case naman, marami kami sa utak ko eh, kaya hindi ako nalulungkot. Nag-uusap-usap kami dito, nagbabanding kami. Laway ko, tumalis ko. Pag marami kang kasama dito sa utak mo, kunwari yan, 5 kami dito ngayon na kaya hindi ako makapagsalita ng maayos, medyo masaya. Kung kaya ko lang silang palabasin eh. Naman ako sumisipa yung isa, boy! Woo! Pero alam mo, maganda yan as a director, kuya. Marami kang POVs na pwedeng ma-apply. Kasi
it's important to be objective when it comes to projects. Kasi parang naman kung very subjective ka lang, yung sa isa ka lang mag-focus. But, ayun. Sige, disregard natin yung lonely. Being heavy na lang as a director. Hindi naman physically. Emotionally, siguro yung part na director ka eh. Dapat ikaw lahat mapapatakbo ng maayos, yung mga ganon. Since hindi mo pa naman na-experience yung mga challenges sa film nyo ngayon, what do you think can you do as a director to handle those challenges? If ever? Ngayon, masasabi ko naman na may mga problema na kaming hinaharap eh. Kasi nag-start na yung pre-prod. Ako kasi director, ayan, nandiyan yung isa kong member. Alam niya na yung ibang, pagdating sa groupings, meron kang grupo na tutulong sa'yo, meron kang grupo na hindi. Di ba? May gets natin yun. Hindi naman manin. Ilang minutes na lang, inuurasan nila ako dito. Kasi yun. When it comes to groupings, may mga hindi tumutulong, may mga tumutulong. So how do you manage those kind of students or groupmates na mga hindi natutulong? Ito, sa akin na lang siguro kasi hindi naman ako mapagsalita para sa iba. Ayokong bumagsak sa isang subject dahil lang sa iba. Patay tayo dito, kinokontradict ko yung collaboration ni Sir Okay, Lodi. okay. Pero wala, episode ko to, di ba? Ayokong bumagsak. Kailangan kong gawin yung mga bagay na para sa kanila, para pumasa ako. Basta ayoko lang bumagsak. Kaya kung kaya kong gagawin ko na siya. Or selfish lang talaga. Hindi naman siguro sa pagiging selfish kasi it applies to all. Alam niyo yun. Tsaka siguro may ipapasok pa rin natin yung collaboration. So sa mga students natin dyan na nakikinig, sa mga alam naman nilang medyo taliwas sa pag-share ng effort sa groups, let's trust each other and respect each other's time, effort, na parang we need to collaborate talaga with everyone because that's the most essential thing when it comes to making something. Tama yan, kids. Tama yan, kids. Kaya naman nandito kami ngayon ni Kuya. Gado. And okay. Yeah! Okay ka ba dyan? Okay, sige, let's go sa last question na. Ay, last. Kuya Gado, since you've experienced a lot of directing films, meron pa ba nasusunod? Siyempre, lagi naman may susunod na project yan. Basta may project, grab ka lang ng grab. Pwede ka rin mag-angkas. Hindi tayo sponsor. Lagi naman meron. Basta MMA ka, di ba? Hindi ka pwedeng umindi sa mga project. Datong yan eh. Datong. Totoo yun. Sige, ito na, pinaka-last. Kung hindi comedy, anong klaseng genre gusto mo explore? Pinaka-gusto ko talagang genre sa buong buhay ko. Gusto ko talaga, horror. Ayoko na sa horror. Meron tayong horror. Check nyan. Imodium by Canyon Productions. Yung nag-iisang... Pwede ko ba plug yun? Pwede plug yun. Nag-iisang film sa Gabi ng Lagim 2023 na hindi nanalo ng award. Pero marami kaming napasigaw. Yeah. Ang dami! Ano yung genre na gusto mong ma-explore? Gusto kong maka-explore ng... di ba comedy ako? Besides comedy? Siguro, lahat ng genres gusto ko i-explore yan eh. Ang pinaka maganda talaga pagdating sa genres, paghalu-haluin mo para maging mixed emotion yung mga tao. Kaya pagdating din... Collaboration ng genre. 19 minutes pa lang tapos collaboration ng genre. Sorry guys medyo umano yung utak. Actually, hindi pa to last question eh. May tatanong pa ako eh. So, parents, kamusta naman yung pag-i-analyze ako? Pinaka-paborito, anong gusto ko talaga dyan na gawin is, slice of life. Action. Ay, action. Yan. Oo nga, feeling ko pwede ka sa action. Actually, itong film na to is action comedy. And romance. Hindi lang naman na romance, di naman ganang kalaki. Okay. So, okay.
Last question. Oh, sige. Oh, go. Ano sabihin? Gusto mong sabihin sa mga abangan nila sa film nyo? Guys, abangan nyo po kami sa film namin. Manood po kayo ng Dominion Cine 2025. Tapos kami po yung 205 Productions, Lucky Punch Express. Tandaan nyo po, number 205 sa Balota. Okay, pero mga natin. Anyways, thank you so much for representing the 205 Yes. Feeling ko nga, hindi ko na-represent sila. Na-represent ko lang yung sarili mo. Hindi, feeling ko, teaser lang ni Kuya Gado. Hindi mo na siya nagsasabi ng mga maraming information para magulat kayo sa magiging output ng film nila. And that's it for this episode. Thank you so much, Kuya Gadot. Thank you so much, 205 Picture. Ayun, yun. Pero, again, thank you so much. And this has been the Creative Spot. Thank you and goodbye. And cut.